Yahoo! Hello, hello, hello mga masters and mga ka-G! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At syempre, nandito na naman tayo para sa ating All About G, The Green, Girly, Kitty Patuti, Guana Daily Vlogs. Ngayon po ay araw ng Biyernes. At syempre, good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga matutulog na. At hingin ko muna ang inyong 12 minutes para sa ating All About G. Nandito na lang ating G ngayon. Umaatake na sa kanyang favorite fruit. Favorite fruit niya na ang watermelon. Ayun, paborito talaga ng G natin yan, yung sandia or pakwan. At ito po ay bigay sa atin ni Papa Ruben last time. Isang maliit lang po na super tamis at organic na watermelon. Kaya po ay ninagay po natin yan sa kanyang sa ating guaranteed freshness na lalagyanan. At ito, ika-apat, tatlong araw na po ito. Ito yung pinakinakain ng G natin. O, di ba mga masters? Paborito ito ng G natin dahil po ang watermelon ay uh, lalo na yung kulay ng watermelon. Gustong gusto na po ng G natin yan. Pulang-pula. Malayong malayo pa lang ay alam niyo na may watermelon po siya. Yan, ang ating G ay super, 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 super spoiled. Kakain lang po yan. Kasi may pagkain po sa harapan niya, hindi yan aalis. Kain lang po yan. Yan, kain na. And then, syempre, magsispray tayo habang po si G ay kakain. Magsispray po tayo sa kanya. Yan, gustong-gusto niya po yan yung habang kumakain po ay nagsispray po tayo kasi na maganda yung feeling niya. Yan po, ang ating G ay kumakain habang tayo ay nagsispray. Alright. So, yun po. Kahapon po ay nag-share po ako. May mga pasyente po kami sa clinic dahil po ay summer po dito sa amin ngayon sa El Paso, Texas. At super init talaga ang temperature namin dito, mga masters. At prone po sila sa tinatawag na Bell's palsy, kung saan po ay nangingiwi po ang kanilang mukha. Yung kabilang mukha ay nahuhulog, yung kabila po ay okay, yung kabila ay hindi balanse. So, na-explain ko po kahapon na isa sa mga cause po niyan ay nanggaling ka po, yung katawan mo po ay super init, bukas po yung ating pores, and eventually po ay tayo ay pumasok sa malamig na lugar, lalo na po yung sa sasakyan, sa kotse. O, di ba mga masters, sa kotse, galing ka halimbawa sa bahay niyo or sa parking area, ay diretso ka sa kotse, pinaanda mo agad yung aircon. So, syempre yung aircon naman ay hindi naman balanse yung tutok yan sa mukha mo. Yung sa left side, halimbawa, syempre driver side, kung sa driver side ka, ikaw yung driver, yung sa left side, syempre hindi naman yan nakatutok sa mukha mo. Kung minsan po ay nakababa po yun. Yung usually, yung sa right side, yung malapit sa kambyada, yun po yung nakatutok sa mukha or sa ating katawan. So, yung iba dyan, pawis na pawis at biglang pumasok po sa kotse nila, ayun po, ay dahil na initan, ay ipapatutok talaga ang aircon sa kanilang mukha. Yan po ay isa sa mga main causes po ng Bell's palsy in accordance po sa studies ng Oriental medicine. Kasi iba po yung explanation sa Western medicine. It's more connected to viral infection and kung minsan sa stress. Siyempre, stress is also one of the reasons. Kasi pag stress ka po ay bumababa yung inyong immune system. Pag mababa yung immune system mo, ay syempre yung mga muscles mo, yung mga organs, mga cells sa katawan natin ay nagbe-breakdown din yan. So pag nagbe-breakdown po sila, prone po sila sa uh, mga marami po silang mga pwedeng ma-undergo na mga imbalances. Ayan po. So kailangan lang po natin talaga mga masters and mga ka-G na alagaan yung katawan natin. So ayun, importante po talaga ay kumain tayo ng 3 times a day. As much as possible po, ay iwasan po natin yung diet. Kasi imagine niyo po ha, yung katawan natin ay parang kotse po yan.
habang ikaw ay nagmamaneho, ay nagko-consume ka po ng gas. At tandaan po natin, hindi lang po gas ang kailangan ng kotse natin. Kailangan din natin ng hangin para sa gulong, ng oil para sa makina, ng tubig para sa radiator, tubig din kung para sa ating windshield wiper, di ba? Yung fluid na pinipitik-pitik mo pag magpalinis ka ng ng windshield mo sa wiper. And then syempre brake fluids, freon para sa aircon, battery, di ba? Pinapalitan din yung battery, sina-charge din yung battery. At syempre, yung kotse natin sa labas, ang exterior part ng ating kotse, kailangan din i-washingan yan. At sa loob po, pinupunasan din yan sa loob. At yung gulong, o di ba? May rims, may mga pinapalitan din yung gulong. So hindi naman pwedeng mag-drive ka na yung sa kaliwa ng gulong, sa driver side mo na gulong ay may 32 siya na PSI, yung level ng kanyang hangin. Sa kabila naman is 36, sa kabila is 28, sa kabila is 25. Hindi pwedeng ganyan. Dapat balanse lahat ng gulong po according sa kanyang manual or according po sa requirement ng iyong kotse, kailangan po ay tama po ang level ng hangin. At syempre naman, depende sa kotse mo, kung brand new ang kotse mo na kailangan po, na halimbawa sports car or brand new na magandang klaseng kotse, syempre para po mas maganda yung daloy ng makina mo or kotse mo, kailangan din po ng magandang ang gasolina na gagamitin mo ay ano din, yung mahal din na gasolina. Kasi 'di ba meron pong mura at merong yung tatlo or dalawang klase ng gasolina po 'yan. 'Di ba mga masters and mga ka-G? And then pagkatapos niyan, aside sa gasolina at saka sa hangin, kailangan din po nating mag-change oil once in a while. O 'di ba? Depende sa requirement ng kotse mo. Yung change oil po ay importante po 'yan dahil po ay 'yan po ang pag natuyuan ka na po ng oil at pag luma na yung oil sa iyong makina po ay kakalas yun yung makina mo. Aside from the makina, ayun po ay kailangan din ng brake fluids. Hindi pwedeng mag-drive ka lang na wala ka ng brake fluids. O di ba mga masters, sa mga headlights o ang ilaw mo sa iyong sa harapan ng kotse mo, pinapalitan din yan pag napundi na po yan. Katulad din yung katawan natin. O di ba? Ito, makinig po kayo mga masters ha, mga ka-G. Ang ating brain, ang ating mata, kidney, liver, lungs, heart, bones, reproductive system, skin, hair, ano pa ba? Ano pa yung mga part ng ating katawan, di ba? Ay nangangailangan po yan ng nutrition. So, nutrition po ay depende po yan sa requirements ng ating mga organs. Sa bones natin, mas kailangan po natin ng calcium. Hindi naman po nangangailangan ng maraming calcium ang heart. Konti lang para sa beating niya. Ayun, gumanda na po yung ating humidifier ni G. So, yung ating skin, yung ating liver, may kailangan din yan ng konting calcium pero hindi po katulad ng need niya ng ating bones. So, iba't iba yung mga requirements. Potassium, magnesium, sodium, water, ano pa dyan, vitamin C, vitamin A, vitamin B, D, D1, D2, madami yan. Mga masters, mga ka-G. So, pag kumain po tayo, tandaan niyo po, ay kailangan po sa ating plato ay may variety din. Halimbawa, ito yung plato mo, yung isang plato. Sa left side ng plato mo ay kailangan po mixture. 50% po yan sa left side ay mixture ng vegetables and fruits. So, 30% vegetables, 20% fruits. 'Di ba? Sa right side naman po, 50% din. 30% po dyan ay grains, mga dark grains. So sa dark grains po, hindi po advisable yung kumain tayo palagi ng white floured na mga bread.
yung mga white, yung mga puti na mga tinapay. So as much as possible po, kung pwede po natin ay kainin yung mga wheat bread, mga whole grain, multigrain, yun po yung mga advisable. Brown rice, okay, sa part din po yung mga seeds, mga beans, ayun. At mga mga corn, whole wheat, whole grains, yung mga ganun-ganon. And then, siyempre, ang white rice po bilang Pilipino ay okay lang po yan. Pero hindi naman kailangan marami talaga. Then, 20% proteins lang po. So sa proteins po, kasama na po sa proteins diyan ang baboy, karne, isda, seafoods. Ayun, marami pa yan, mga masters. Ayun pala, ang mga seeds pala ay ano pala yung tawag dito. So 30-20, 30-20 po 'yan. At syempre make sure niyo po na para magamit ng katawan natin yung pagkain ay iwasan po natin ang uminom ng any liquids. Habang kumakain po tayo, it's very important na nguyain yung pagkain. Nguyain at nguyain at nguyain talaga kasi chewing is the first process of digestion wherein pag tayo ay ngumunguya ay gumagana po yung ating nagsa-start pong gumalaw ang ating bituka at mag-produce ng gastric juices ang ating stomach. So pag hindi natin ginuya ang pagkain, pag uminom na tayo ng mga shakes, mga liquids, ay hindi po gagana yan yung digestive system natin. Kasi kailangan gumuya tayo. At syempre, wag uminom habang kumakain para yung enzymes po ay hindi po ma-dilute. Okay? So hanggang dito lang po tayo mga masters, mga ka-G. Maraming salamat po sa inyong lahat. God is great. Yahoo!